Hello guys and girls, thank you for welcome to the show, and this is the Imo Monaco the Paging Show, and I'm your host, your DJ Imo Monaco. And yes, isa naman pong napakalungkot na pangyayari sa, as you can see to my caption, so RIP Jamir. And yeah, medyo napakaseryoso po talaga to. Medyo maiksi lang po ito, baka hindi po abutin ng mga 15 minutos po. And as usual po, hindi po ako nakamonetize. I just wanted to share something because how do I point this? Itong issue na to hindi lang tungkol kay Jamir, hindi lang tungkol sa Slapshot, kundi para po sa lahat po sa atin. Sa quick recap po sa mga hindi po nakakaalam, yesterday morning, which is November 26, sa ganap po ng 10 o'clock AM, according to the police officer, na natagpuan po si Jamir po na wala ng buhay po, na syempre kiniktil po kayo sa sariling buhay. Hindi ko po siya kilala ng personal, pero as a fan, fans, na isa po ako sa umiitilo po sa kanya. So wala po putok po ang Slapshot po way back in 1998 o nung labas pa ng Agent Orange, ng talaga sobrang hinayangaan ko po itong banda na to, yung Slapshot. Isa rin po sa mga banda po na nahilig po ako sa music ang bato, which is the rock music. Napakasakit po para sa akin po to, dahil hindi po dahil po sa nawalan po ako na isa po sa mga iniidolo ko po, bukod po kay Chester, binigyan ng Linkin Park, and then dito nga po kay Jamir Garcia. Actually hindi po hindi pa po kasi nagsasabi po kasi na baka isipin nyo na yan ka na naman landmark, nakikisaw-saw ka na naman sa issue, ganito ganyan. Actually I want to share something na hindi po totoo po kay Jamir o although na in-address ko po siya. It's all about depression. Kahit po ako, nakaranas po ako ng depression. Even my mom, na sa mga buong buhay, sa mga di nakakalam po na way back on 2017, my mom died by hanging herself. And yes, unfortunately due for the depression po. Mga hindi na mga nagsasabi po, mga nag-i-NRT lang po, mga ganitong yun nga po problema sa mga sinasabi po na nag-i-NRT lamang hindi mo alam kung kailan mo para sa akin ang depression isa po yan sa pinaka-traidor na sakit aside of heart attack and then yung cancer. Kasi yung heart attack, cancer, malulunasan pa, pero yung depression hindi mo maaanuhan yun kasi emotionally, mentally ang tinitira yan sa iyo Actually like I said, di ko siya kilala ng personal. Kilala ko siya as a fan, as one of his fan, na isa po sa mga taga-subaybay po yung nakakapakinig. At yung first time ko po na naalala ko po na punta po ako sa gig nila, sa concert nila sa SM Calambao way back in July last year. Sobrang grabe. Kahit nasa malayo ka, pakiramdam mo parang yung nakita mo silang tumugtog sa stage, sila doon ng concern, na doon ng connection. Mga panahon na yun, depressed ako dahil kapag wala sa akin ng girlfriend ko, na iniwan ako, kapatong-patong problema ko doon, pero dahil sa music niya, sinalba niya ako. Nakakatawang isipin ko na ang tao pong nagsalba sa akin yung mga panahong malungkot ako, siya rin pala yung taong mawawala na dahil lamang sa same scenario. Hayaan nyo po makapagpasalamat po sa kanya kahit wala na po siya ngayon. Salamat.
na dahil sa iyo, at dahil sa iyo na ito pa rin ako, lumalaban pa rin. Tribute ko to sa inyo dahil papasalamat ako na hindi ko kalain na kasi nasa stage ka, tapang-tapang mo, tigas-tigas mo, pagka hindi ko kalain na dahil lamang sa isang taga-tridor talaga ang depression. Like I said, medyo hindi ko na siya hahabaan pa dahil may personal pa po akong gagawin, pero siguro gagawa pa ako ng isang part 2 nito dahil napakaseryoso usapin ang depression. Magsisikap po ako na marami po akong kasi ang taong nakakaranas ng depression hindi mo siya mahalataan, madalas nagtatago sa ngiti. Sino pa nakatingiti, sino pa nakatawa, hindi mo nakala yung may depression Kailangan sa taong may may ganung yung taong depressed is unawa, kausap, kalinga, hindi ipupush pa iba kasi mga taong hindi ko malaman kung dinubuan pa ng utak pa pagkasilang na sige, baka matay ka na, bigti ka na lamang, bigti na yan, anak ng kamota. Hindi biro ang taong may ganitong klaseng karamdaman. Hindi ko masasabi karamdaman to, pero sabi ko sa kanya talagang pero siguro ang kagandahan lamang nito sa mga kabilang buhay naman yan, siguro hindi natin masisisi, talagang pagod na lang sila. Rest in peace sa mga naiwan na ulila ni Jamir Garcia, and then sa mga taong wala pa rin magawa sa social media. Recently may nakita ako sa ibang post, imbis na kapag magbigay ng pakikiramay, mga taong wala talaga magawa sa buhay na nagbibigay ng komento na addict daw, marami sa to, although hindi may pagka-judgment kung sino pa may malinis o may makinis na balat na walang katinta-tinta sa katawan. Sila pa yung tipong parang demon, mas marungis pa sa baboy, o ano pa yung pinakamaruming naiisip ko, sila pa yun, pinakamasahol pa sila sa hayop. Nakakagalit nga lang kasi wala na yung tao wala na yung tao, medyo nananahimik na siya kung nasaan man siya naroroon. Malamang may pwesto pa rin siya doon sa itaas. At saka o sakali makita mo yung mom ko kung nasan ka man naroroon, kamusta mo na lamang ako. Sigurado magsasabihin sa iyo ng mom ko na fans ka ng ng anak ko. Lahat ng kanta niya Tagwala lang kayo, no? Iba na yung dito sa Jaberto. Epic fail. Pero hindi. Siguro trip yun to, tribute. Kasi naman kumanta nito, grabe, ang ganda ng voice nito, acoustic version ng Adios, gusto ko man na pahabaan pa tong podcast ko, pero isang one thing lamang bago ko tapusin tong podcast na to. Sa mga nakakaranas ng depression, pagpakatatag kayo, mahalin yung buhay nyo. Hindi nyo itatama ang pagkakamali nyo kung pantay na mga paa nyo.
wala kayong mapapatunayan kung wala na kayo. Alam mo yung bakit? Kasi ang pagsuko, isang kaduwagan yan. Hindi katapangan pagkitil sa sariling buhay. Wala kang how do I put this? Walang karangalan yun. Hindi ko sinasabi na unawaan ko naman yun. Pero sinasabi ko sa mga nakakaranas nito, huwag kayong mahihiyang mag-open kung nakakaranas kayo ng depression. Huwag kayong mahihiya na kausapin mahal nyo sa buhay. May problema kayo ganyan. Kung ayaw silang pakinggan, lumabang kayo. Yun lang ang tanging gamot lamang yan laban. Come here, rest in peace. Ikit as a fan. Salamat. Niligtas mo ang buhay ko. Well, ito lang muna sasabi ko. This is the Minimum Monogram Packing Show. Signing up. Thank you.